mistletoe hung where you can see. Every couple tries to stop rocking around the Christmas tree. Let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. Ngayong umaga po sa ating pagsisimula, bilang tanda po ng ating paggalang sa presensya ng Panginoon, tayo po'y magpakumbaba. Ay nanyayahan ko po ang lahat na lumuhod. Tayo po'y lalapit sa presensya ng Panginoon. Hallelujah, O Lord, sa umagang ito, Panginoon, taos puso kami nagpapasalamat, Lord, sa iyong kabutihan, Lord, sa aming mga buhay, O God. Maraming salamat, Lord, na nakatulog kami, Panginoon, ng payapa, na-recharge kami, Panginoon, with your presence, O God. Sa umagang ito, Panginoon, nandito po kami, Lord, sa iyong harapan, nakaluhod, Panginoon. Tanda, Lord, ng aming pagpakababa, Lord, tanda ng aming humbleness, Lord, before your presence this morning, O God. Kasi alam namin, Lord, nandito ka ngayong umaga, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord. Sa umagang ito, Panginoon, unang-una tinataas namin ang aming mga sarili sa iyo, Lord. Pakalinisin mo kami, Panginoon. Gawin mo kami, Lord, karapat-dapat, O God, sa umagang ito, O God. Kaya, Lord, maraming salamat sa cross ng Kalbaryo, Panginoon, na siyang naging daan, O God, Lord, upang malasap namin, Lord, ang iyong pag-ibig, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy naming tinataas, Lord, sa iyo ang aming mga kapatiran, Panginoon, na may sakit, Panginoon. Mga kapatiran namin, Lord, na dumaranas ng mga pagsubok, O God. Salamat, Panginoon, sa mga bagay na inalaw mo, Lord, na mangyari, Panginoon. Upang sa ganun, Lord, patuloy kami, Lord, na kumapit, Panginoon, sa iyong pagmamahal, O God, Lord. Patuloy kaming kumapit, Panginoon, sa iyong presensya, O God. Lord, maraming salamat, O God, Lord. Nakita rin namin, Lord, kung paano mo kami tinugon sa aming mga dalangin, O God. Kaya, Panginoon, lubos-lubos ang aming pasalamat sa iyo, Panginoon. Lubos-lubos yung aming joy, O God, Lord. Kasi alam namin, Lord, isang tawag ka lang, Panginoon. At nandyan ka, Lord, upang kami tugunin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, maging sa mga kapatiran namin sa malayong lugar. Sister Mary Jen, Panginoon, Sister Marites, Panginoon, sa US, sa sinanay, sa Soli, Panginoon, at iba pa namin mga kapatiran, Panginoon, na nasa malayong lugar, O God. Lord, ngayong umaga, hindi namin alam kung ano ang kanilang mga ginagawa, O God. Pero sigurado kami, Lord, na yung biyaya mo ay sapat sa kanila, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat, Panginoon, for your goodness. At patuloy namin din, Lord, tinataas, Lord, ang aming bansa, Panginoon. Maraming salamat, Lord, na sa mga daan na nakaraang kalamidad, Panginoon, nandun ka, Lord, upang kami ingatan, upang kami isustain, Panginoon,
at upang iparamdam sa amin, Lord, ang iyong presensya, O God. Kaya, Lord, malayo man, Lord, iba't ibang lugar ang nasalanta ng mga kalamidad, alam namin, Lord, ito, Panginoon, ay nakikita mo, O God. Ang aming mga sama-sama, Lord, na panalangin ay tinutugon mo, Lord, sa iyong sariling kaparaanan, Panginoon. Kay Lord, maraming salamat. Patuloy naming inaangkin, Panginoon, ang iyong biyaya, ang iyong pagmamahal, O God, Lord. Ang boundless, Panginoon. Walang boundary, Lord, na pagmamahal mo sa amin, O God. Kay Lord, mula, O God, sa araw na to, at patuloy naming tinataas, Panginoon, ano pa man, Lord, ang mangyayari, Panginoon, sa aming bansa, sa aming mga leaders, Panginoon, na kung saan ikaw ang may kapahintulutan nito, Panginoon. Ikaw, Lord, ang patuloy na kumilos sa kanilang mga buhay. At sana, Lord, patuloy mong iparamdam, i-remind sa kanila, Panginoon, ang kanilang purpose, O God, Lord. Bakit sila, Lord, nasa posisyon, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord, mula, Panginoon, sa pinakamababa hanggang sa aming presidente, Panginoon. Ngayong umaga, Lord, binibless namin, Lord, ang kanilang buhay, O God, Lord. Upang sa ganun, Lord, maayos nilang magawa ang kanilang mga tungkulin, Panginoon, sa kapahintulutan mo, O God, Lord. Maraming salamat, Lord, ang katalinuhan na nanggagaling sa iyo, kalakasan, Panginoon, na nanggagaling sa iyo. Naway, Lord, patuloy, O God, Lord, na magamit nila, Panginoon, upang sa ganun, Lord, magampanan nila ang kanilang mga tungkulin, O God, at ikaw'y maparangalan, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat. Blessing upon blessing ang aming binibigay sa kanilang lahat, Panginoon. Maging sa aming mga komunidad, Panginoon. Maraming salamat, Lord, na kung saan nakita namin, Lord, na iniingatan mo kami, Lord. Hindi lamang sa magnanakaw, sa sunog, at sa mga masamang elemento, Panginoon. Kay Lord, maraming salamat, tinataas ka namin, patuloy na pinasasalamatan sa umagang ito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Hallelujah. Tayo po ay magsitayo at awitan po natin ang ating Panginoon. Let's sing praises for our Father. Let us invite the presence of the Holy Spirit ngayong umagang ito. Us, Father. Fill us anew, we pray. Fill us anew, we pray. Consuming fire, fan into flames. Passion for your name, Spirit of God, fall in this place. Lord, have your way. Lord, have your way with us. Once again. There must be more than this. Oh, bread of God, come breathe within.
There must be more than this. Spirit of God, we wait for you. And feel us anew, we pray. Feel us anew, we pray. God, you fire, fan into flame. A passion for your name, Spirit of God. You fall in this place, Lord, have your way. Lord, have your way with us. Come like a rushing wind. Come like a rushing wind. Load us with power from on high. Set us free, Lord. And thou set the captives free. Leave us a battle to your praise. And Lord, let your glory fall. Lord, let your glory fall. God, you need fire, fan into flame. A passion for your name. Spirit of God, you fall in this place. Lord, have your way. Lord, have your way. God, you need fire, fan into flame. A passion for your name. Spirit of God, would you fall in this place? Lord, have your way. Lord, have your way with us. Oh, set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. Come on, church, set a fire, Lord. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire in my soul, can't contain, can't control. I want more, I want more, I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire, Lord. I want more of you, more of you, Father. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Amen. Let's give our best clap of praise to our God. Praise the Lord. This morning, God already
already give us more of His presence. Amen? So as we start, of course, sabihin mo naman sa katabi mo, masaya ako nakatabi kita. Kaya sa Pasko, may makukuha ako sa'yo. Sabihin ko sana, joke lang, pero parang umaasa din ako na meron. But anyway, today, God is still good. God is still God. Amen? He is worthy to be praised and adored. Katulad nga po ng sabi nung Friday, di ba? Our praise is powerful because we are reminded of who God is in our life. Sabihin mo sa katabi mo, si Lord sa'yo ay mabuti. Kaya ngayong umaga, ang pagpupuri mo sa Lord ay dapat mabuti rin. Taas ang kamay, iwagayway, shake, shake, shake. Ang kamay sa bewang, shake, shake, shake. O, hindi kumilos na, nakikita ko kayo. Shake, shake, shake. Ibig sabihin, God bless us with a complete body, full energy, and new life. Kaya patuloy po nating purihin, ipalakpak ang ating kamay para po sa ating Diyos na buhay. Amen. Patuloy natin awitan ang ating Panginoon. Ayan, sa ating team ngayong November, ano nga po ulit yung team natin ngayong November? God bless the work of your hands. Ayan, tingnan nga po natin yung kamay natin. Ano pong nakikita natin? Kamay, syempre, di ba? Ayan, yung mga kamay na yan, pinagpala na yan ng Panginoon. Kaya lahat ng gagawin ng mga kamay natin, dapat napapapurihan ng ating Panginoon. Ayan, kaya itaas natin ang ating mga kamay sa ating pag-awit sa Panginoon. Let us i-bless natin yung mga katabi natin, sa likod natin, sa harap natin, sa pamamagitan ng pag-shower ng blessing ng Panginoon ngayong umagang ito. Amen. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy it falls like a sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Once again, mercy. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy it falls like a sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Let's sing Ayo. Ayo, I receive your mercy. Ayo, I receive your grace. Ayo, I will dance forevermore. Pagpalain naman natin yung katabi natin. It's falling, it's falling. Let us shower the mercy of the Lord. Mercy is falling all over me. Let's sing Ayo. Ayo, I receive your mercy. Ayo, I receive your grace. Ayo, I will dance forevermore. Once again, we sing Ayo. Ayo, I receive your mercy. Ayo, I receive your grace. Ayo, I will dance forevermore. Amen. Patuloy natin awitan ang ating Panginoon. Patuloy nating gamitin ang ating mga boses, ang ating mga katawan, ang ating bibig, para sa ikakaluwalhati ng ating Panginoon. Sing, sing, sing. And make music with the heavens we will Sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Amen. What's not to love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. Yes, Lord. You are the one. You are the love that leads us. You are The light that leads us. Like a fire burning. Son of God, you are the one. You are the one. We live before.
sing, sing, sing. Grateful that you hear us, we shout your praise. Lift high the name, Lift high the name. lift high the name of Jesus. Amen. Amen. We lift your name, Father. Yes, Lord. Hallelujah. Patuloy tayong umawit para sa ating Diyos na buhay. Sinasabi po sa Psalms chapter 118 verse 1, give thanks to the Lord for He is good and His love endures forever. Isa po ako sa magpapatotoo na talagang mabuti ang ating Panginoon. Simula po high school, masasabi ko yung sarili ko na hindi ganong kasipag mag-aral. Talagang di ko po alam kung ano po yung next na path, na kung ano yung future ko. Pero dahil sa kabutihan ng Panginoon, simula po sa paghahanap ng school, ng senior high, kung ano po yung strand na aking tatahakin, di ko rin po talaga alam. Pero ngayon nakikita ko kung gaano kabuti si Lord. Kasi yung batang di masipag mag-aral nung high school, dahil sa kabutihan ni Lord, nag-wait na lang po ako para sa graduation ceremony. Diba? Kaya, ngayon po na mag-graduation, next path na naman ng buhay ko ang aking tatahakin. Hindi na ako nangangamba kasi patuloy yung blessing ng Panginoon simula mag-aaral ako hanggang high school, hanggang senior high, hanggang college. Nangamba po ako nun kung saan akong school, anong course yung anuhin ko, yung take ko. Pero yun nga, hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Kaya ngayon pong gagraduate na ako, wala na yung pangangamba sa puso ko kasi alam ko hindi ako pinabayaan ng Panginoon ngayon at noon, at hindi ako pababayaan ng Panginoon ngayon. Kaya lahat po tayo may kanyang-kanyang testimony kung paano naging mabuti si Lord sa buhay natin. At nawa alalahanin natin ito dahil ito yung magiging dahilan upang itaas natin ang ating mga kamay, itaas natin ang ating Panginoon. Ito yung magiging dahilan para ibigay natin yung lahat sa Panginoon kasi binigay ni Lord lahat para sa atin. Amen. As we praise
worship your holy name. You are here, dwelling within our praise. Yes, Lord. And so, let's sing, here we are. Let us lift our hands for the Lord. Lifting our hands Amen. to you. Here we are. We are here to give you thanks, Lord. Giving you thanks for all you do. And As we pray and worship your holy name. You are here, dwelling within our praise. For every answered prayer, for every answered prayer, for every answered prayer, for always being there, for always being there, for all that when we call, for arms that lift us when we fall. You have always been right beside us, yes, Lord, giving us all along the way. When we made it through, we made it through. because of you. And here we are, lifting our hands to you. Giving you thanks for all you do. As we praise, oh Lord, As we pray, worship your holy name. Worship your holy name. You are here, dwelling within our praise. For the days we cannot see, for days we cannot see, for days we cannot see, for all that yet to be, all that's yet to be, the trials we may have to face, when we'll be living under your grace. it will be your strength, yes, Lord, That saves us, your love that makes us strong. And through it all, we'll sing this song. Here we are, lifting our hands to you. lift our hands for you, Father. Here we are, We're giving you thanks for all you do. And as we praise, worship
dwelling within our praise. Yes, Lord. Patuloy ka naming pinupuri, Panginoon, at pinapasalamatan, Lord. Dahil tunay, Lord, nandito kami, Panginoon. Walang iba, Lord, kundi purihin, Lord, ang iyong pangalan sa umagang ito. Kami, Panginoon, ay nagpapasalamat, Lord, dahil magkakaiba man kami ng path, Panginoon, na dinaanan sa aming mga buhay. Iisa lang ang nangyari sa buhay namin, kundi ikaw ang nagplano, ikaw ang siyang nagpanalo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Patuloy, Panginoon, ginaguide mo, Lord, ang bawat isa sa amin sa kung ano yung dapat namin gawin, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagpapala, Panginoon, sa araw-araw. Maraming salamat, Lord, dahil hindi mo kami pinagkukulang, Panginoon. Maraming mang pagsubok, Panginoon. Maraming mang atake ng kalaban, Lord, ang ginagawa sa amin, Panginoon. Pero maraming salamat pa rin, Panginoon, dahil dito ka namin mas nararamdaman, Panginoon. Doon namin nararamdaman, Lord, ang iyong comfort, Panginoon. Ikaw ang siyang nagiging sandalan namin, Panginoon, sa bawat pagsubok, Lord, ng aming buhay. We honor your name, Father. Gusto namin itaas, Panginoon. Gamitin mo ang buhay ng bawat isa, Panginoon, mula sa aming pastor, Lord, sa aming mga leaders, at ganoon din, Panginoon, sa mga member at kahit sa mga Sunday schoolers, Lord. Gamitin mo ang bawat isa, Panginoon, for your glory, Lord. Gamitin mo ang aming katawan, gamitin mo, Lord, ang aming mga boses, gamitin mo, Lord, ang aming mga kamay, para mapakita, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon, kung gaano kabuti, Lord, ang aming Diyos, Lord. Muli, Panginoon, sa iyo ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Sige po, pwede na po tayong umupo. Ayan, because God is good in our lives, of course, we want to acknowledge, we want to, para akong pangit tuloy magsalita bigla. We want to acknowledge our visitor this morning, si Nicole. Sino nag-invite sa'yo, Be? Si Kendra? Charing. Si Matt. Palakpakan po natin si Lord. God is good, right? In her life. God has given us a new soul this morning. And because God is good, meron po tayong special guest. Siyempre, aakyat pa lang yun kasi special nga, dapat di siya nakikita eh. Agad. Special guest for a very special number for our God. May idea ba kayo kung sino? Tingnan ang mga mukhang kinakabahan. Si Nanay Sari ba? Well, hindi na natin ito patatagalin at palalagpasin. Palakpakan po natin ang ating Lord. Palakpakan nyo naman muna. Yan. Sige pa. Yan. Para po sa buhay ng ating very own Pastor Gio. Salamat po. Maraming salamat po sa Lord sa ating mga kinanta kanina, no? Nakaka-uplift ng spirit. Tama po ba 'yan? No, ako'y natutuwa sa Panginoon, no? At sa biyaya ng Lord. At narito tayong lahat, no? Para tayo ay magbalik ng pagpupuri sa Panginoon. At habang piniprepare ko po yung mensahe ng Panginoon, okay, ngayong umaga, nangusap sa akin si Lord. Okay? May nangyari po kasi sa akin, no? Itong week na to. At sabi ko, siguro dahil matagal na akong hindi kumakanta. Tama po ba yan? No? So sabi ko, hindi ako magpapatalo dito sa nangyari sa akin. Sabi ko nga, no? Kaya itong nangyari sa akin, sabi ko,
gagantihan ko siya. No, babatuhin ko siya ng special number. Tama po ba yun? At I hope and pray na wag niyong pintasan yung boses ko. Tama po ba? No, ako'y nagagalak sa Panginoon at kakantahin ko tong kantang ito kasi ito po yung nilalaman po talaga ng aking puso. At nakakonect din po ito sa mensahe ng Panginoon ngayong umaga pong ito. Sige po. Lord, it seems so far away, a million miles and more. It feels today. And though I haven't lost my faith, I must confess right now, it's hard for me to pray. But I don't know what to say, and I don't know where to start. But as you give the grace, oh, that in my heart I will sing, I will praise. Even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing and I will praise. Lift my hands to honor you, because your word is true, and I will sing. Jesus, sing to you, Lord. Lord, it's hard for me to see all the thoughts and plans you have for me. But I will put my trust in you, knowing that you died to set me free. But I don't know what to say, and I don't know where to start. But as you give the grace, with all that's in my heart, I will sing and I will praise. Even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing and I will praise. Lift my hands to honor you, because your word is true, and I will sing and I will praise. Through the darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing and I will praise. Lift my hands to honor you, because your word is true, and I will sing and I will sing and I will sing. I sing to you, Lord. We praise you, Jesus. We praise you, God. We bless your holy name, Jesus. Tunay, Panginoon, sa umagang ito, Lord. Through all the pain, through all the trials, Lord, we are still grateful, because we believe, Lord, that you are a faithful God. Kailanman, Panginoon, napakadakila, O Diyos, ng iyong katapatan. Kaya sa umagang ito, Panginoon, pinupuri ka namin, Lord. Salamat, O Diyos, sa tinig. Salamat, Panginoon, sa talents, Lord, ng mga instrumentalist, Lord. Salamat, O Diyos, sa mga kanta, Panginoon, na talagang ginawa para parangalan ang iyong dakilang pangalan, O Diyos.
Lord, as I deliver, Lord, your message sa umagang ito, continue to touch our hearts, Lord. Empower our spirit, Father, so that we will be able to bring back to you all the glory, Lord. Whatever circumstances, Lord, that we have, nawa, nung sinabi, Panginoon, sa iyong salita, that you will bless the work of our hands, Lord. Ito nawa, Panginoon, yung mag-manifest sa buhay ng bawat isa po sa amin, O Diyos. Pagpalain mo, Lord, ang iyong mabuting balita sa umagang ito. Pagpalain mo rin, Lord, ang bawat churches, ang bawat pastor, Panginoon, na nagpapahayag ngayon, Panginoon, ng iyong kabutihan. We speak victory, Lord, over the lives of many, Panginoon. In your mighty name, Jesus, we pray. Amen, amen, at amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Pasensya na po't medyo naging emotional si Pastor. Yan. Salamat sa instrumentalist ulit. Yan. God bless the work of your hands. Sabihin mo sa katabi mo ulit. Pagpapalain ng Diyos ang gawa ng iyong kamay. Yan. Yan po yung sinasabi sa ating Bible reference sa Deuteronomy. Deuteronomy chapter 28 verse 12, sabi diyan, the Lord will open the heavens, the storehouse of His bounty, to send rain on your land in season and to bless all the works of your hands. You will lend to many nations, but will borrow from none. Hallelujah. No? Purihin po ang salita ng Panginoon sa Tagalog version. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin dahil dito hindi kayo mangungutang sa halip, kayo ang magpapautang sa ibang bansa. Praise the Lord, no? Hallelujah. Ngayong umaga pong ito, again, usapang blessing pa rin. Tama po ba? Since tayo pong itong buwan po na to, month of November, ay patungkol sa blessing ng Panginoon. Okay? Alam niyo po, pagdating sa blessing, no, marami po sa atin, o marami po akong mga nakilalang mga mananampalataya po. No, na kapag mayroong mga prayer request, may mga inaasahang blessing, no, ang sipag. Ang sipag dumalo sa gawain, ang sipag mag-devotion, no? Minsan, madalas, may mga nangangako pa sa Lord. Di ho ba? Pero, nakakalungkot kasi marami, kapag tinutugon ng Panginoon, nakakalimot kay Lord. Nakakalimutan yung pangako, no? Nakakalimutan yung mga time na humihingi sila sa Panginoon. Hindi ho ba? Nakakalungkot yung mga ganong senaryo. Tama po ba yun? Na kapag kinamusta mo sila, ang sagot na sa'yo, busy siya, wala nang time. Tama po ba? Pero nung naghahanap ng blessing sa Panginoon, ang daming time. Di ho ba? Talagang kahit magpuyat para sa Panginoon. Tama po ba yun? No, but ngayong umagang ito, ilan po ba dito sa ating ngayong umaga ang pinagpala ng Panginoon? Taas ang kamay. Yon, praise God. I hope and pray na hindi po kayo makakalimot kay Lord. Tama po ba? No? Lahat po tayo gusto po natin ng pinagpalang buhay. Tama po ba? Lahat tayo gusto tayong pagpalain ng Panginoon. At madalas, kapag usapang blessing, madalas parang demanding tayo kay Lord. Tama po ba? Anong klaseng demanding? Ibig sabihin, nagiging demanding tayo sa Panginoon kasi kapag tayo humiling sa Lord, we want it now. Tama po ba? Gusto natin agad, Lord, gusto ko ngayon na ha. Hindi bukas, hindi sa susunod, ngayon na yun. Tama o? Parang pakiramdam ko tuloy, parang may utang sa atin si Lord. Tama po ba yan? Di ba? Asan na yung utang mo? Parang ganun, ano? Pero again, sabi ko dito, yan, nakakalungkot kasi kapag hindi dumarating yung inaasahan natin ng pagpapala sa Panginoon, doon nagsisimula na tayo ay mayamot. Di ba? Doon nagsisimula na tayo ay manlamig, tayo ay manghina, tayo ay magtanong sa Panginoon. Di ba? Lord, hanggang kailan ba ako maghihintay? Tama po ba yan?
Diba? Lord, kailan mo ba ako tutugunin? Ang tagal-tagal na ng prayer ko sa iyo. Diba? Hindi ba pwedeng ngayon na? Masyado tayo demanding sa Panginoon eh. Tama po ba yan? That's why, ngayong umaga pong ito, gusto ko po kayong i-encourage. No, gamit po itong mensahe ng Panginoon. I want to encourage everyone dyan sa home church, no, dito sa face-to-face, yung title mismo ng message ng Panginoon ngayong umaga pong ito. Ano sabi ng title ng ngayong umaga pong ito? Ayan, sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go! Yan, praise God. No, trust in God's timing. Sabi mo sa katabi mo, no, trust in God's timing. Di ba? Ano ibig sabihin niyan, di ba? Maghintay ka lang. Tama po ba yun? Di ba? Huwag kang mainip, maghintay ka lang. No, bakit ito yung sinasabi ng message ngayong umagang ito? Di ba? Kasi kung makikita natin yung ating Bible reference. Diba? Ano sabi ng Bible reference natin dyan? No, sa may bandang unahan, sabi niya dyan, bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Tama po ba? He will He will send rain in season and bless the work of your hands. Diba? Ito yung pangako ng Diyos. Kaya sabi niyan, trust in God's timing. Bakit? Kasi nga, sabi dito, He will send rain in season. Tama po ba? Magpapadala siya ng ulan sa iyo sa kapanahunan. Ibig sabihin, may panahon, may season. Tama po ba yon? Maybe your prayer request sa umagang ito, or maybe meron ka mga prayer request na matagal na, di ba? Na hindi pa rin tinutugon ng Panginoon. Pwedeng prayer of love life. Ilang taong ka na ba nagpe-pray ng love life, di ba? Ikaw ba yan? No? Financial breakthrough. Okay? Matagal ka na rin nagpe-pray ng ng kaayusan sa inyong pamilya. Tama po ba? Kapayapaan, pagbabago ng asawa. Di ba? Lord, yung asawa ko masyado bungangera. Di ako makatulog. Mga ganon. Di ba? Lord, yung asawa ko masyadong lasinggero. Ganyan. No? Tama po ba? Maaaring ganito, pero sa tagal ng ito na pinapanalangin natin, sinasabi ng Panginoon, di ba, I will send rain in season. Tama po ba? Huwag kang mainip. Hindi pa ito yung season. Tama po ba yun? Ito yung sinasabi ng Lord. That's why we must trust in God's timing. Tama po ba yun? At nakikita ko dito na halos lahat naman siguro tayo nakakapakinig ng iba't ibang mga preacher. At sinabi ng ibang mga preacher, no, madalas sinasabi nila yung quotes na delays are not denials. Diba? Ito rin yun mga kapatid. That's why we must trust in God's timing kasi tunay no, yung delays are not denials. Hindi porket naghihintay ka, hindi na yun. Okay? Again, sabi ng Panginoon, I will send rain in season. Okay? That's why encourage mo yung sarili mo, trust in God's timing. Maaaring yung panalangin mo tagal na kasi nga hindi pa ito yung panahon para sa iyo. Di ba? Sabi nung sino ba kumanta nun? Haji Alejandro ba yan? Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Di ba? Huwag kang maiinip kasi ang lahat ng bagay ay may panahon. Tama po ba? Gaya ni JM kanina, sabi ko, tataka ko sa anak ko. Bakit binabanggit niya lang high school? Hindi siya nag-aral siguro ng elementary. Di ba? Praise God sa biyaya ng Panginoon. Dumating niya yung season, okay, ng kanyang graduation. Tama po ba? Nakaka-bless ang Panginoon. Alam nyo, nakakatuwa ang Lord kung paano nakita ko yung pagpapala ng Panginoon. Kasi yung anak kong yan, hindi po yan nag-aral ng ng elementary, hindi nakatingin ng public school yan eh. Grabe, mula kinder, hindi pa nga siya kinder, ano ba yun? Nursery, mula nursery hanggang talagang nasa private siya eh. Di ba?
Nakakatuwa ang Panginoon kasi ordinaryong tao lamang po ako. Diba? Hindi namin alam kung saan nanggaling. Di ba kung ngayon magtatapos na siya. No, napakabuti ng Panginoon. Again, lahat ng pagkakataon po ay merong panahon. Okay? Huwag kang mainggit sa kapitbahay mo. Again, sabi ko nga paulit-ulit, huwag kayong mainggit sa mga kapitbahay nyo. Kung yung mga kapitbahay ninyo, merong 50 inches na smart TV. Diba? Kasi ang panahon mo ay buong sinipan ang ibibigay ng Lord. Diba? Isipin mo sa bahay mo, diba? Nandun ka sa... Grabe. Meron kang music room, meron kang theater room sa bahay. Tama po ba? Ganun ba pinapagawa mo, Sister Darl? Diba? Huwag kang matakaw, huwag kang mapagod, huwag kang mainip. Kasi sabi diyan, trust in God's timing. Okay? Maaaring matagal kang naghihintay, sabi ko dito, pero nakaka-bless, dapat ka magtiwala sa Panginoon kasi kahit gaano katagal, meron kang assurance, no, na darating yung pagpapala sa iyo ng Panginoon. Antayin mo lang yung season. Tama po ba yun? Bakit? Anong katunayan? Because the God na nag-promise sa iyo is a faithful God. Matapat ang Diyos. Ito yung sinasabi sa Isaiah 45 verse 23. Ano sabi ng Isaiah 45:23? Meron ba ako dyan? Yan, sabi niya dyan, ako ay tapat, sabi ng Panginoon, sa aking pangako at hindi magbabago. Tutuparin ko ang aking mga pangako. Lahat ng tao ay luluhod sa aking harapan at mga ngakong sila'y magiging tapat sa akin. Praise the Lord. Diba? Ang sarap pakinggan, sabi ng Panginoon, ako ay tapat sa aking pangako. Kaya sabihin mo sa katabi mo ulit, trust in God's timing. Hallelujah. Di ba? Huwag kang mainip. Paparating niya yung season. Tama po ba yun? Trusting God, mga kapatid, means we must believe that the blessing of God is not late. Okay? Trusting in God, it means hindi late yung pagpapala ng Panginoon. Hindi advance ang pagpapala ng Panginoon, but perfect timing. Hallelujah. Di ba? Nakaka-bless. Kasi, alam niyo yung naranasan niyo ba yun? Yung bang nagwo-worry ka? Diba? Kasi wala kang, paano kaya wala akong ulam mamayang gabi? Tama po ba? Pero, bigla-bigla may darating sa iyong pagpapala. Naranasan niyo ba yun? Minsan may pinagpe-pray ka sa Panginoon, ang tagal-tagal na bless mo ko nung financial breakthrough. Kasi gusto mo ng ganito. Tapos ayaw niyang ipadala sa iyo. Okay? Then, lumipas ang panahon, nung hindi mo na pinagpe-pray, bigla kang pinagpala financially. Tapos, that time, meron kang paggagamitang importante. Naranasan niyo ba yung ganon? Na kung sakaling bless ka niya financially nung time na yon na hinihingi mo, marahil, ubus na yon. Nung dumating na dapat kailangan mo yon. Naranasan niyo po ba? Maraming pagkakataon naranasan ko po yan. No? Sabi, ay kaya pala hindi dumating yon. Tama po ba yon? No? Lately lang mga kapatid, alam niyo po ba na ilang buwan na po ako na nag-check sa marketplace. Okay, sino dito madalas nag-shopping sa marketplace? Doon lang ako nag-shopping sa marketplace kasi doon lang po may mga second hand eh. Alam niyo naman si Pastor, ordinaryong tao lang ako eh. Ano? Simpleng tao lamang po ako. Okay? Sa marketplace, marami po akong tinitignan doon, no? Kasi si Sister Leslie, pag nagluluto po ako, lagi po niya tinatapat yung electric fan doon sa papalabas doon sa bintana namin. Kasi yung init nga daw. Sabi ko, hindi nga kasi sayang yung gas, nahanginan yung apoy. Okay? Kaya ginawa ko, naghanap ako sa marketplace ng mga exhaust fan, ganyan. Di ba? Parang sa gayon, lumabas yung init. Okay? Tagal. Sabi ko, Lord, bless mo naman ako, Lord, ng financial para, kasi mahal nung brand new eh. Okay? Ito lang yung simple lang. Sabi ko, alam niyo, bless ang Panginoon. Kaya pala hindi ako nakakahanap ng magandang deal ng exhaust fan. Kasi ibibless niya pala ako ng range hood. Grabe, di ba? Nakakatuwa ang Panginoon. Paano nangyari? Pero second hand pa rin yun.
Pero nakakatuwa kasi libre. Di ba? Palakpakan niyo si Lord. Libre yung range hood na yun. Bakit? Galing ho yun sa kondo. Okay? Kasi si Sister Christy, bumili po siya ng kondo. Nagpakabit siya ng range hood. Okay? Alam niyo, nung nagbakasyon doon yung pinsan namin, akala nila pinasok sila ng magnanakaw. May bigla doon lumagabog. Ganon. Sound effect. Bush. Ganyan. Di ba? Sabi nung pinsan ko, alam, pinasok na yata tayo. Di sila makalabas na sa kwarto eh. Sabi nung asawa niya, paano tayo papasukin? May gwardiya doon sa lobby. Tignan mo kung ano yung lumaglag. Yun nga, nalaglag nga yung range hood. Patay, basag talaga yung ano, yung LED niya. Basag. Pero sinabi nung gumagawa sa kanila, gumagana pa naman. Kaya lang basag lang talaga yung LED. Gumagana pa naman, nakakaano pa naman. Sabi ko, praise God. Yun ang ganda na umano ko eh. Praise God. Kaya pala hindi ako nakakakuha ng deal sa marketplace. Tama po ba yun? Kaya sa biyaya ng Panginoon, doon sa marketplace, wala akong nakitang deal. Di ba? At bukod doon, meron na akong range hood, pre-delivery pa. Free shipping fee. Tama po ba? Andiyan si Brother Obi, dinala nila eh. Tama po ba? Kita niyo kung gaano nakakatuwa ang Panginoon. Kaya wag po tayo mainip mga kapatid. Ganito kumilos ang Lord. Okay? Ganito kumilos ang Panginoon. Kaya may mga bagay mga kapatid na parang tingin mo hindi binibigay sa iyo ng Panginoon. No, again, delays are not denials. Merong gusto sa iyong Panginoon eh. May best para sa iyong Panginoon. Okay? Tama po ba yun? Kaya ang social ngayon nung kusina ako, tuwan-tuwa ako sa Panginoon kasi, grabe, may range hood. Tama po ba? Okay? Nakakatuwa kasi may ilaw pa pala yun, ano? Kala ko exhaust pa lang yun. May ilaw pa. Nakikita yung niluluto mo. Dati kasi pag nagluluto ko, nakabukas yung ginagano ko pa, tinitignan ko punga. Grabe, nakakatuwa ang Panginoon, di ba? Kaya mga kapatid, I encourage everyone, trust in God's timing. Tama po ba? Pero ang tanong, bakit nga kaya madalas, parang ang tagal talaga ng pagpapala ng Lord? Okay? Bakit nga kaya minsan, pinahihintulutan talaga ng Panginoon na tayo ay maghintay? Okay? Pinahihintulutan po tayo ng Panginoon na tayo ay maghintay because He wants to stretch our faith in Him. Nais niya na yung ating pananampalataya ay lumago. Okay? Nais niya yung pananampalataya mo ay ma-exercise. Tama po ba yun? Kasi kung bawat panalangin mo sa Panginoon, tinutugon niya, hindi ma-exercise yung pananampalataya mo eh. Tama po ba yun? Bagkus ma-exercise yung ang tawag dito, yung aprecio mo. Tama po ba? Diba? Ay, total, bibigyan naman ako ng Panginoon eh. Okay lang, gagastusin ko na to. Tama po ba yan? Diba? Ito yung magiging mindset natin eh. Ay, total, yung blessing ng Panginoon, mamaya, pag humingi naman ako, mamaya, bibigyan agad ako eh. Okay? Pero mali. Pinaghihintay tayo ng Panginoon kasi nais niya na ma-stretch yung ating pananampalataya sa Kanya. That no matter what, mga kapatid, gaano man katagal, yung pananampalataya mo nandun, mananatili doon. Kasi ang pananampalataya natin, mga kapatid, is not based or not depend on circumstances. Okay? Nais ng Panginoon na makita ng bawat isa sa atin, pinaghihintay niya tayo kasi ayaw ng Panginoon na magdepende tayo sa sitwasyon. But nais ng Lord na magdepende tayo sa Kanya. That's faith. Amen. Di ba? Ito yung pananampalataya, mga kapatid. Kaya hindi niya basta-basta tinutugon yung panalangin mo eh. Yung panalangin natin. Kasi nais niya na patuloy tayong magtiwala sa Kanya, sa Kanyang perfect timing. Tama po ba yun? Pangalawa, sabi ko rito, kaya pinahihintulutan niya yung waiting season kasi nais niya na yan, to bring change and fruit in our lives. Nais niya na magbunga tayo. Di ba? Nais niya na ma-exercise sa atin yung fruit of the Holy Spirit. Ano yung mga fruit of the Holy Spirit? Yung joy, love, patience, kindness, self-control. Di ba?
Yan, marami pa yan. Goodness. Nais ng Panginoon na ma-exercise natin to sa ating mga buhay. Tama po ba? Ito yun. Kaya tayo pinaghihintay ng Panginoon kasi gusto niya maging faithful ka sa Kanya eh. Di ba sabi nung Isaiah, at sila ay mangangako na sila ay magiging tapat sa akin. Tama po ba yun? Kaya sabi ko nga kanina, maraming mga mananampalataya, habang hindi pa niya tinutugon yung prayer request, ang sipag eh. Di ba, nangangako sila, Lord, bigay mo lang sa akin to, maglilingkod ako sa iyo. Lord, ibigay mo lang sa akin to, magtatights ako sa iyo. Lord, di ba, ang dami natin pangako sa Panginoon. Amen. Kaya pinaghihintay tayo ng Panginoon kasi nais niya talaga na magkaroon ng change, ng pagbabago sa ating mga buhay. Itong mensahe ng Panginoon, mga kapatid, gusto ko po dito kung magfo-focus, no, sa pagbabago kasi I believe that waiting is meant for a change. Okay? Ang paghihintay, ito po yung talagang goal nito. Ito talaga yung purpose nito. Yung waiting season para tayo magkaroon ng pagbabago. Okay? Pinaghihintay tayo ng Panginoon para tayo ay mabago. Sabihin mo sa katabi mo, magbago ka na. Diba? Kung nais mo talagang dumating yung pagpapala para sa'yo, dapat magbago na tayo. Tama po ba yun? Ano ibig sabihin dito? Sabi ko rito, waiting is meant for change. It is meant to, number one, ano yan? Yan. It is meant to change us. Hindi tayo pinaghihintay ng Panginoon, mga kapatid, para gawin yung mga bagay sa sarili nating kaparaanan. Hindi tayo pinaghihintay ng Panginoon para questionin natin siya. At lalong-lalo na, mga kapatid, hindi po tayo pinaghihintay ng Panginoon para tayo panghinaan at para tayo ay tumigil o talikuran ang ating pananampalataya sa Kanya. Hindi po ganun yun, mga kapatid. Sabi ko rito, yan. Hindi po tayo nagpe-pray, hindi dahil tayo nagpe-pray, mga kapatid, magkakaroon agad ito ng katugunan. Okay? Nais ng Panginoon na magkaroon talaga tayo ng pagbabago sa ating mga buhay. Minsan kasi, may mga pagkakataon, di ba? Yung nga, sabi ko nga, may prayer request tayo. Di ba? Sino dito nag-prayer request ng health concern? Di ba? Lord, may sakit ako. Bless mo naman ako, Lord. Pagalingin mo ako, Lord. Di ba? At during that prayer request mo, masipag kang uminom ng gamot, masipag kang mag-exercise, masipag kang mag-diet. Okay? Nung gumaan na yung pakiramdam mo, wala na. Di ba? Hindi ka na, bless na ako ng Panginoon, praise God, wala na. Hindi ka na nag-exercise, hindi ka na uminom ng gamot, hindi ka na nag-diet, kasi pakiramdam mo, bless ka na ng Lord. Hindi po yun change. Di ba? Bumalik ka kasi sa dati. Tama po ba yun? Pansamantalang change lang yung ginawa natin. Tama po ba? Sabi ko rito, hindi dahil sa meron po tayong ginawa, mga kapatid, meron tayong ginawang tama sa loob lamang ng isang araw o isang linggo, ibig sabihin na bago na tayo agad. Hindi po ganun yun. Okay? Hindi ho dahil nagsisi ka once, naging mabait ka na agad bigla. Tama po ba yun? Hindi dahil nag-pray ka once, tutugunin ka na ng Panginoon bigla. Hindi po ganun yun, mga kapatid. Sabi nung John 5:17, ano sabi niyan? Yan. Pero, naano ko doon sa ano. Okay. Pero sinabihan sila ni Jesus, patuloy na gumagawa ang aking Ama, kaya patuloy din ako sa paggawa. Kita ninyo, ang Diyos patuloy gumagawa, ang Panginoong Jesucristo ay patuloy na gumagawa. So supposed to be dapat, yung buhay natin, patuloy din na nababago. Amen. Diba? Kasi Christ works in us. Hindi huma, patuloy na gumagawa ang Panginoon sa buhay natin. Patuloy po niya tayo nababago. Kaya marami mga mananampalataya, alam ko natalakay na natin to. Marami mga mananampalataya tumatalikod sa Panginoon kasi nga akala nila once na nagsisi sila, okay na. Pero nung time na nakagawa ulit sila ng kasalanan, sabi sa kanilang kalabang Diablo, sabi ko sa iyo,
Hindi mo kaya yan. Sabi ko sa'yo, hindi mo kaya magbago eh. Sabi ko sa'yo, makasalanan ka eh. Di ba? Ikaw naman, oo nga, wala na talagang paraan. Di na, doon lang ako sa paan. Ganun din naman pala eh. Amen. Di ba? Pero makikita natin dito mga kapatid, patuloy siya na gumagawa. Ibig sabihin, yung pagbabago, sabi ko nga, hindi po natin ito trabaho. Ang pagbabago ay trabaho ng Diyos, trabaho ng banal na Espiritu. Hindi ho ba? Huwag mo madaliin yung pagbabago sa buhay mo. Okay? Merong proseso, merong season ang Panginoon. Nais niya kasi paunti-unti nababago ka kasi pagbiglaan, hindi mo marirealize kung ano talaga yung nabago sa iyo eh. Tama po ba yan? Kaya kita ninyo yung fruit of the Holy Spirit, 9 yan eh. Diba? Kung sinabi niya, sige mababago ka, bibigay ko sa iyo lahat yan. Nabago ka, biglaan lang. Hindi mo ma-acknowledge yung pagiging faithful, yung pagiging joyful. Hindi mo ma-acknowledge yung pagiging kind. Di ba? Yung self-control, yung patience, hindi mo na-exercise yan kasi pakiramdam mo, nabago ka ng biglaan. Hindi ba? May proseso mga kapatid. Nawa makita natin, patuloy na gumagawa ang Diyos, kaya wag po tayong manawa. Okay? God uses the waiting period to refine us, to change us until we became like Christ. Kasi ito talaga yung goal ng Panginoon. Ang tayo ay makapamuhay katulad ni Kristo. Alam niyo po, ang tunay na dahilan, mga kapatid, kung bakit po ako nag-special number kanina. Kasi nga, I am blessed by the Lord. Naging emotion po ako kasi, alam niyo, etong week na to, nagpa-2DA ko po si Pastor ulit. Okay? After a year, muli po nagta-2DA ko si Pastor. Habang ako po'y nakapila, nagpe-pray na ako sa Panginoon. Lord, kumilos ka, have your way, Lord, sa 2DA ko. Okay? Nawa, Lord, I pray ng magandang resulta. Okay? Tapos, nung that night, okay, nung gabi na yon, nanalangin ulit ako sa Panginoon. Lord, pinagkakatiwala ko sa yung resulta ng today ko bukas, Father. Okay? Nung umaga, nakukunin ko na yung resulta, nanalangin ulit ako sa Panginoon. Lord, have your way. Okay? I trust in you, Lord. Sabi ko ganon. So, nakuha ko na yung resulta. Bago ko pabuksan yung envelope, pinag-pray ko ulit, Lord. Okay? Bless me, Lord. Sabi ko ganon. Sabi ko ho dito, I asked the Lord, mga kapatid. Alam kong batid nyo rin na 1 year, mahigit na. Okay? 1 year, mahigit na ako nananalangin for season of healing. Tama po ba yan? But nakita ko po, mga kapatid, doon sa 2DA ko po, bagamat hindi pa po ako nagpapacheck sa cardio, pinacheck ko lamang po ito sa aking tiyahin. At sa kanyang response, at ayon din sa pagkakaunawa ko doon sa 2DA ko po, parang meron po ako nakitang problema. Okay? Doon sa 2DA ko po, may abnormality. Okay? So, ibig sabihin, yung last 2DA ko po, masasabi ko po na medyo mas ano po yung resulta ngayong season na to. Okay? Mahigit 1 year ako nanalangin. Okay? Tungkol doon sa aking physical na karamdaman. At after ko pong makita po yung 2DA ko po na yon, ito po yung sinabi ko. No? Ito po yung naramdaman ko doon sa, kaya nga yung kinanta ko po kanina, sabi nung lyrics, Lord, it seems so far away, 1,000,000 miles or more it feels today. Sabi ko rito, though I haven't lost my faith, I must confess right now, and it's hard for me to pray. Tunay po, nung nakita ko po yung 2DA ko na yon, at medyo na-confirm ko na medyo may problema. Kasi yung response nung tita ko, dati,
Good, ang ganda nung resulta nung no today ko. But nung nakaraan, ang response niya sa akin, nasa ka pa naman normal, pero siguro mas maganda kung makipag-usap ka sa cardio mo. So, mayroong problema. Tama po ba yan? So, hindi ko siya kiniklaim, but gaya nga nung kinanta rin ni JM kanina, di ba? Ano nga yung second phrase nun? Anong second verse nung Through It All? Yan, for days we cannot see. Yeah, for days we cannot see. And all we need to ano yan? For all that you had to fall. Ano nga ulit yan? Diba? Yung mga araw na hindi natin nakikita, diba? Na kumikilos ang Panginoon. For all the trials, for all the pain. Diba? Ito po yung naranasan ko po. Pero alam nyo, nakaka-bless pa rin ng Panginoon kasi I never ask why kay Lord. Lord, bakit naman ganito, Lord? No, nakakatuwa. No, for days we cannot see, for all that yet to be, the trials we may have to face when we'll be leaning on your grace. Hindi ho ba? Nakaka-bless. No, yung sa mga awitin, makikita natin, mga kapatid, ito yung dapat dinideclare natin sa ating mga bibig. Ito dapat yung laman ng ating mga puso. Okay? Nakakatuwa ang Panginoon kasi nakita ko yung pagbabago sa aking buhay. Okay? Na nakita ko talaga yung fully surrendered life sa Lord. Bagamat nakita ko na may problema, sabi ko sa sarili ko, meron pang gustong sabihin sa akin si Lord. Kasi I believe I done my diet, I done my exercise, I done my medication. Wala akong kahit anong araw na nag-skip ako. Okay? Sabi ko, bakit ganun? Kung kailan naman ako uminom ng gamot, lalong lumalala Diba? Pero I never asked God, Lord, why naman? Bakit naman ganun, Lord? I never asked God. But one thing, I am sure, sabi ko sa Kanya, Lord, I believe meron ka pang gustong sabihin sa akin. Speak to me, Lord. Speak to your servant. Ano yung nais mo sa akin? Okay? Kaya yung prayer ko na lang sa Kanya, na tulungan niya po ako, bigyan niya ako ng strength na manatili doon sa faith na meron ako. Kasi I believe na hindi pa hintulutan ng Panginoon na tayo'y subukin ng higit sa ating makakaya. Nawa, mga kapatid, kung meron tayong mga ganitong season, pakiramdam natin na imbis na pinagpala tayo, mas lalo pang lumala, mas lalo pang nagkaroon ng problema. Mga kapatid, sabi ko dito, trust in God's perfect timing. May gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Okay? Pangalawa, sabi ko dito, waiting is meant for a change. Change our heart for God. Amen. Diba? Yung pagbabago sa buhay natin, dapat nababago din yung ating pag-ibig sa Diyos. Gaano mo kamahal ang Diyos? Gaano mo iniibig ang Panginoon sa iyong buhay? Kamusta ang puso mo para sa Panginoon? Hindi ho ba? Tandaan po natin, mga kapatid, sabi nung isang quote na nabasa ko, before we receive an outward blessing, we must experience the inward blessing. Amen. Hindi ho ba? Nagsisimula yung panlabas na pagpapala sa panloob na pagpapala. The more na yung puso mo ay nag-uumapaw sa pagiging grateful, pagiging thankful sa Panginoon. In all circumstances, you will see it as a blessing. Hindi ho ba? Kaya minsan, kapag nauuna yung outward blessing, di ba, pinagpala ka na ng pinansyal, since yung inward mo
ay hindi pinagpala, ang dami pa rin nating hinahanap. Tama po ba? Pinagpala ka ng financial breakthrough, panlabas, but yung puso mo kasi nga iba. Di ba? Yung heart mo sa Panginoon ay hindi ganun ka-intact. Hindi ka nagiging grateful. Di ba? Wala pa rin yung pagtatrust mo sa Panginoon. Kaya pag pinagpala ka ng Lord ng blessing, iniisip mo agad, parang kulang yata. Diba? Sa kung kaya gagamitin to, parang kulang, parang ang dami nating tinatanong eh. Tama po ba yun? Pero once na yung blessing nagsimula sa iyong inner, okay, sa iyong puso, kahit sa simpleng pagpapalang matatanggap mo, di ba, andun na yung joy. Di ba, oh praise God, naalala ko, nabigyan ako ng chocolate. Nakakatuwa ang Panginoon. Tama po ba yun? Napakaganda na sinabi niya ron. We receive the outward blessing, we must experience an inward blessing, mga kapatid. Kaya mas dapat natin siya sa atin, i-evaluate natin, kamusta ba yung ating puso sa Panginoon? Hindi ho ba? Tayo ba ay nagiging grateful sa Lord? Hindi tayo maging grateful, mga kapatid, hindi tayo maging grateful sa Panginoon because of blessing. But we are grateful sa Panginoon because we believe that He is working in us. Hindi ho ba? Maging grateful tayo sa Panginoon, meron man o wala. Tama po ba yun? Ito yung Lord ngayong umagang ito. Sabi ko ito, isa sa problema nating mga tao, kaya tila mailap sa atin ng pagpapala ng Panginoon o yung pinagpalang buhay, kasi madalas nakapokus tayo sa sitwasyon. Nakapokus tayo madalas sa kung anong wala sa atin. Tama po ba yun? Madalas, sabi ko nga, madalas hinahanap natin wala, kaya ang lahat na nakita natin wala. Tama po ba? Kapag ang mga bagay na hinanap mo, ano nga asahan mo? Di ba? Yung hinahanap mo din. Kaya pag naghanap ka ng wala, wala din dapat makikita mo. Hindi ka pwede makakita ng meron. Kasi nga hinahanap mo, wala eh. Tama po ba yun? Ito yung problema natin, mga kapatid. Hindi ho ba? Sabi ko ito po yung dahilan kung bakit yung puso natin ay punong-puno ng inggit, ng pag-aalala, at ng kawalan ng pasasalamat sa Panginoon. Sabi ng Bible sa 1 Thessalonians 5:18, give thanks to the Lord in all circumstances. Diba? Because this is the will of God through Christ Jesus. Ito ang kalooban ng Panginoon, mga kapatid. Pangit man ang sitwasyon na pinagdaraanan mo ngayon, trust in God's perfect timing. Okay? Kasi ang buhay, may kanya-kanyang panahon. Diba? Sabi nga ng John 15, ikaw ay sanga. Sabihin, halaman ka, kapatid. Diba? Merong season na tutubo ka, merong season na matutuyo ka, merong season na maiinitan ka ng araw, merong season na madidiligan ka. But you must trust in God's time, kapatid. Sabi ko ito, kaya imbis na hanapin natin kung ano yung wala, imbis na hanapin natin yung salitang wala, hanapin natin ang Panginoong Jesucristo. Hanapin natin ang Diyos. Okay? Hanapin natin yung source. Tama po ba yun? Hanapin natin yung source doon sa mga bagay na pakiramdam mong wala. Nang sa gayon, makikita mo, meron talaga. Tama po ba yun? Di ba? Remember this, mga kapatid, when God said He will bless the work of your hands, rest assured, mga kapatid, that God has a bigger plan for your life. Dapat ito yun. Di ba? Habang tinatalakay natin to for Sundays na God bless the work of your hands, dapat ito yung nagmamanifest sa buhay natin. Maaaring hindi mo siya nakikita ngayon, o bukas, makalawa, o ilang linggo, ilang buwan. Pero remember this, mga kapatid, God has a bigger plan for your life. Huwag kang mainip. Ito yung sinasabi sa Ephesians 3:20, tama po ba? Ano sinasabi sa Ephesians 3:20? Beyond. Diba? Beyond your expectation. Ito yung nais ng Panginoon makita natin, mga kapatid. Higit pa sa iyong inaasahan, higit pa sa iyong hinihingi ang pagpapala ng Diyos. He had a big or great plan for you. Di ho ba? Sinabi din niya sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9.
Tama po ba? Meron ba ako dyan? Yan. Diba? Subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o narinig ng tenga, ni hindi pa sumagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Do you love God? If you love God, ito yung pangako ng Panginoon sa iyo. Hindi pa nakikita ng mata, hindi pa naririnig, hindi pa sumagi sa isipan mo yung pagpapala ng Panginoon na nakahanda para sa iyo. Amen. Palakpakan niyo si Lord. Hindi ho ba? All you need to do is to change your heart for God. How do you love God? Grabe, di ba? Yung pagpapala, hindi pa sumagi sa isipan natin. Gaano kalaki yun? Tama po ba yun? Sino dito nakahawak na ng 1 billion? Di ba? Na-imagine nyo ba somehow, mamaya darating sa iyo, sa bahay nyo, delivery, isang package na nakakahalaga ng 1 billion? Okay? Tama ba? Maleta? Tama po ba yun? Na-imagine nyo ba yun? Siguro hindi nyo na-imagine nyo kasi hindi naman kayo contractor. Tama po ba? Hindi nyo na-imagine nyo kasi hindi naman kayo nasa flood control. Ito yung, parang ganito yun mga kapatid. Hindi mo ma-imagine yung pagpapala ng Diyos. Amen. Kaya maghintay po tayo. Huwag kang mainip. Huwag kang susuko. Ang waiting season, mga kapatid, ay pinahihintulutan ng Panginoon para mabago yung ating relasyon sa Diyos. Kasi the more na nababago yung relasyon natin sa Diyos, the more na nakikilala natin siya. Hindi ba? At mangyayari lang yan, mga kapatid, kung aanyayahan natin, tatanggapin natin ang Panginoong Jesucristo ng buong buo sa ating mga buhay. Kung mananalig po tayo sa Kanya, tunay po na mararanasan natin yung inaasahang pagpapalang buhay na ipinangako ng Panginoon. Sa John 15:7. Ano sabi ng John 15:7? Yan, kung mananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. Praise God. Our God is a faithful Father, a faithful God. Kapag nangako siya, sabi ng Isaiah kanina, tutuparin ngayon, hindi yun mababago. Again, sa umaga po, everyone, na magpatuloy po tayo magtiwala sa Panginoon dahil again, He is faithful. He always answer our prayers. Hindi man sa paraan o sa oras, o hindi man, hindi man sa panahon o na gusto natin, hindi man sa mga salitang gusto natin marinig, but kikilos, gagawa ang Panginoon. Keep on believing that He will answer your prayer in His perfect timing. Amen. No, sa Bible, makikita natin, mga kapatid, yung ilang mga halimbawa ng mga tao na naghintay, pero pinagpahala ng Panginoon. Okay? Sino-sino yan? Sa Israelites, di ba? Meron ba ako dyan? Wala. Wala, no? Yun. Yan, no? Yung mga Israelita, they waited 40 years before they live in the promised land. Grabe, di ba? 40 years. At yung paghihintay na yon, nagpaikot-ikot sila. Di ba? Sa paghihintay na yon, ang dami nilang naranasan, ang hirap. Hindi ho ba? Sa paghihintay na yon, ang dami nilang ginawang reklamo. And yet, nakamtan nila ang promised land. Pangalawa, sabi ko dyan, example, si Joseph. Joseph the dreamer. Di ba? Yung anak ni Jacob. Sabi niya dyan, waited 13 years before the fulfillment of God's vision for him. Di ba? Diyan sa loob ng 13 years, ang dami niya rin pinagdaanan. Sabi ko rito, he was sold. He was a slave in Egypt. He was wrongly judged. He was 2 years in prison. He was forgotten. Di ba? Tama po ba yan? Nasa kulungan siya, sabi niya doon sa cupbearer, sabihin mo sa kanya, wag niyo ako kalimutan ito. Pero nakalimutan siya. 2 taon na lumipas, nakalimutan siya, mga kapatid. But still, he wait in God's perfect timing. Susunod dyan, makikita natin si Elijah. Okay, Elijah and the Israelites waited almost 4 years and almost 4 years and pray for 7 times before the rain. Di ba? Sinabi,
hindi ko pauulanin, sabi ng Diyos, kasi nga yung mga Israelites sumasamba kay Baal. Okay? Diba? Kaya nung time na hinamon ni Elijah yung mga prophets ni Baal, diba? Sabi ni God kay Elijah, diba, makipagkita ka na kay King Ahab kasi magpapaulan na ako. Diba? Yun ang sabi niya dun eh. Almost 4 years, hindi umulan, tagtuyot. So imagine nyo yung gano'ng kainit. At tingin ko, taggutom yun. Diba? Kasi walang gulay. Yung mga, siguro, wala rin karne. Kasi namamatay lahat ng hayop. Almost 4 years. But still, di ba? Nung time na sabi ng Panginoon, magpapaulan na ako. Hindi pa ho yun nasunod eh. Nag-pray pa si Elijah 7 times. 7 times siyang lumuhod. Di ba? Inutusan niya yung katiwala niya. Tignan mo nga kung meron ng ulan. Sumilip yung katiwala niya doon sa kisame. Bumalik siya kay Elijah. Wala pong sign. Walang sign. Sige, pray ulit tayo. Pray siya ganon. Tignan mo nga kung meron ulit. Balik siya. 7 times. Paulit-ulit. Diba? Until, sabi after 7 times, sabi nung servant niya, meron nang namumuong ulap. Kita ninyo? Diba? May season eh. Tama po ba yun? Sabi ko rito, makikita natin dyan, kahit sinabi ng Diyos na malapit na siya magpadala ng ulan, but still, 7 times pang kailangan ni Elijah manalangin para tuluyang magkaroon ng ulan. Hallelujah! Sa pagitan po ng Old Testament at New Testament, makikita natin sinasabing silent years ng Panginoon. Di ba? 400. Tama po ba yun? 400 years. Naghintay ang Israelites ng ipinangakong Messiah, pinangakong tagapagligtas. That's why nagkaroon ng Pasko. Tama po ba? Pinadala ang Panginoong Jesucristo bilang pinangakong tagapagligtas. Kaya ngayong umaga pong ito, sabi ko rito, sa lahat ng yon, mga example na yung mga kapatid, ilan lang sila, pero I believe mas marami pa doon. Siguro hindi tayo matatapos dito, baka hindi rin matapos yung KMJS. Hindi natin matatapos kung gaano gumawa ang Panginoon. Lahat ng naghintay sa Panginoon, lahat sila pinagpala ng Diyos in perfect season. Sa lahat ng iyon, mga kapatid, sila ay nakaranas ng katapatan ng Diyos. Kaya ngayong umagang ito, mga kapatid, sa aking pagtatapos, anumang season ang inihintay mo, kapatid. Season man yan ng healing. Season man yan ng financial breakthrough. Season ng pag-aayos sa inyong mga magulang o sa inyong magulong pamilya, sa inyong sirang relasyon ng inyong mga asawa, kapatid. Ano man pong season ang inihintay natin, mga kapatid, I want to encourage everyone, be patient. Keep on trusting God. Keep on praying to the Lord. Sabi ko dito, stop trying to figure it out why this happening to you. Stop trying to figure it out. Sabi ko rito, what to do. Or even, kung kailan, when will God answer you? Stop figure it out, mga kapatid. It's not our job to figure it out, mga kapatid. Hindi po natin trabahong alamin. But ang trabaho natin ay magtiwala sa Diyos in His perfect timing, mga kapatid. Ganito po kumilos ang Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag po tayong mapagod. Huwag po tayong susuko sa ating pananampalataya sa Panginoon. When the Bible said, He will bless the work of your hands, rest assured na ang nangako sa iyo ay tapat. Hindi nagbabago. Kung paano yung mga Israelites noong unang panahon nakatanggap, nakaranas ng pagpapala ng Diyos, ganun din ang gagawin ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Maghintay ka lang. Gagawa ang Diyos sa kanyang perfect timing. Hindi man ngayon, hindi man bukas, ang mahalaga, kilala mo ang Diyos bilang Diyos na matapat, bilang Diyos na nangako sa iyo, ay tutuparin niya. That what matters is.
most, mga kapatid. Ito yung pinakamas mahalaga. Kung paano mo siya pinanampalatayanan. Nagagawa ang Diyos. Again, hindi man sa paraan na gusto mong marinig. Hindi man sa oras na gusto mong dumating. Pero ang Diyos natin, tandaan natin, He is the Alpha and Omega. Siya ang Diyos noon, ngayon, bukas at magpakailanman. Kaya kung paano gumawa siya ng mga himala, noong unang panahon, kung paano siya nagpagaling, kung paano siya nag-restore, kung paano siya bumuhay, ganun din naman mga kapatid. Ano man yung season mo, kapatid, magtiwala ka sa Diyos. Darating at darating yung season na meron ka. Tayo lahat ay manalangin sa Lord. Lord, sa umagang ito, maraming salamat. Thank you, Father, for the promises, Panginoon. Lord, we pray na change our hearts, Lord. Change our hearts, change our minds, Lord. Nawa, Panginoon, tulungan mo kami, Lord, na mamuhay sa iyong kaparaanan. Tulungan mo kami, Panginoon, na mamuhay sa iyong perspective. Hindi yung perspective namin, but yung pananaw mo, O Diyos, sa buhay namin. Kasi tunay, Panginoon, yung vision mo, yung goal mo sa buhay namin, Lord. Yung plano mo sa buhay namin is not to harm us, Lord, but to prosper us, Father. To give us hope and a future. Hindi lang ito basta kinabukasan, Panginoon. But ito yung kinabukasan, Panginoon, na punong-puno, O Diyos, ng pag-asa, kinabukasan, puno ng pagpapala, Panginoon. Lord, salamat, O Diyos, sa iyong mga salita sa umagang ito, Lord, na nagpapakita, Panginoon, kung gaano ka katapat, kung gaano ka kabuti, kung gaano ka kadakila sa aming mga buhay, O Lord God. Tulungan mo kami, Panginoon, bigyan mo kami, Lord, ng strength, para kami, Lord, ay makapanatili, Panginoon, sa aming pananampalataya, Lord Jesus. Dahil wala kami magagawa, Panginoon, kung wala ka sa aming mga buhay, O Diyos. Kaya once again, Lord, we invite you, Lord. We accept you as our Lord and Savior. We accept you in our lives, Lord Jesus. Bless us, Father, in your special way, O God. Can, Lord, to you all the glory, honor, praises, thanksgiving, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen, amen, at amen. Praise God. Inanyayaan ko po, imangunguna sa ating po Lord's Supper. Patuloy po tayong manalangin. Lord, we continuously honor you, Panginoon. Praise you, Lord, for your message this morning, Panginoon. Thank you, Lord, for comforting us, Lord, encouraging us, Lord, that our waiting season is not in vain, Father. And we also want to thank you, Panginoon, for coming here on earth, Lord, for the perfect time, Lord, that we need salvation, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong buhay, Lord, na ibinigay para sa bawat isa sa amin, Lord, bilang katubusan, Panginoon, ng aming buhay, Lord, sa pagkakasala, Panginoon. Thank you, Lord, for setting us free, Lord, for redeeming us, Panginoon, by your mighty blood, Panginoon. Today, Lord, we honor, Lord, what you have done on the cross for our lives, Panginoon, for the forgiveness, for the grace and mercy that we have received, Father. And I ask, Lord, na sa oras na ito, Panginoon, sa aming pakikiisa, Lord, sa celebration, Panginoon, ng communion na ito, Panginoon, may you count us worthy, Panginoon. I pray that you prepare our hearts, Panginoon. May we appreciate this, Lord, this sign, Panginoon, this symbol, Panginoon, that we are one in you, Panginoon, that as you rose in the grave, Panginoon, we also rise with you, Father.
And I pray, Lord, na sa aming pagtanggap, O Diyos, pagpalain mo, Lord, ang puso, Panginoon, ng buhay ng bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay dinadalangin namin sa iyo, O Lord, na may pagpapasalamat at pagpupuri, Lord, sa aming mga puso, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Bilang pagpapahayag po ng ating pananampalataya sa Panginoon, isa rin pong paraan ang tayo po ay alalahanin ang kanyang mayamang habag sa pamamagitan po ng ating pakikipag-isa, Holy Communion po na ito. Dahil habang tayo po ay tumatanggap ng Holy Communion, ipinapahayag natin ng ating Panginoong Hesukristo ay namatay, napako sa cross para po sa ating mga pagkakasala. It will remind us His amazing grace. Kaya sa mga kapatid natin diyan sa Hope, I encourage you once again na makiisa po tayo dito sa gawain po na ito. At sa inyong mga tahanan, kilalanin natin, ipahayag natin na ang Panginoong Hesukristo ay namatay para sa ating pong mga kasalanan. Tayo po lahat ay magsitayo. Taas po natin ang hostia o biskwit o tinapay na sumisimbolo po sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay po natin tanggapin. Purihin ng Panginoon. Taas naman po natin ang katas ng ubas na sumisimbolo naman po sa kabanal-banalang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. In the same way, after supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Sabay-sabay po nating tanggapin. Glory to God po. Patuloy po natin papurihan ng Panginoon. Muli, O Diyos, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, O Lord, sa iyong dakilang pag-ibig, O Ama. Maraming salamat, O Lord, sa iyong mayamang biyaya at habag, Panginoon, na ibinigay mo, Lord, sa bawat isa sa amin, O Diyos. Even, Lord, we are not deserved about this love, O God. Salamat sa iyong biyaya, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, at kami, Lord, ay binigyan mo, Panginoon, ng opportunity na makaisa, Panginoon, sa pag-alaala, Lord, ng iyong mayamang habag na ito, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, itong aming dalangin na may pagpupurit pa sa salamat sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen, amen, at amen. Happy Sunday po sa bawat isa po sa atin. Purihin po ang Panginoon. Amen. Para po sa ating offering, sabi po dito sa Awit 56 verse 12, "Ang anumang pangako ko'y dadalhin ko sa iyo, O Diyos. Ang alay ng pasasalamat ay sa iyo ay iahandog." Hindi po kami nag-usap ni Pastor tungkol sa message, pero ito po ay binigay ng Panginoon sa akin kagabi pa. Natatunay nga na pag yung sinabi ni Pastor kanina, minsan, marami po tayong dinadalangin sa Panginoon, "Lord, bigyan mo ko ng trabaho." Pero pag nandiyan na si trabaho, yung pinangako natin sa Panginoon, wala na. Minsan, ang dami natin hinihingi, "Lord, bigyan mo ko nito, bigyan mo ko niya." Pag nandyan na, nakakalimot po tayo. Nawa po sa bawat dalangin natin sa Panginoon, tupdin natin kung ano yung pinangako natin sa Panginoon. Kung ano yung, sabi dito, ang alay. Kasi sa bawat pangako natin sa Panginoon, pag ibinalik natin ito, lahat ng mga dinalangin natin sa Panginoon, mas lalo tayong pagpapalain. Kaya sa bawat dalangin natin na tinutugon ng Panginoon o hindi man ito tinutugon ng Panginoon, i-claim natin lahat ng ito pagpapalain. Kasi lahat ng blessing na natatanggap natin sa Panginoon, lahat to galing sa Lord.
Yung trabaho na na-receive natin nung time na wala tayong trabaho, pinagkaloob ng Panginoon to kasi tinetest niya tayo. Kung totoo ba na nangako tayo na pag nagkatrabaho tayo, bibigay natin sa Panginoon. Nawa sa bawat padadalangin natin sa Panginoon, sabi dito, ang alay ng pasasalamat ay sa iyo iahandog. Kaya sa pamamagitan ng mga pagtugon ng Panginoon sa lahat ng ating mga dalangin, nawa yung ating ipinangako sa Panginoon, tukdin natin sa pamamagitan ng ating pagkakuloob. Gaya na sabi, no, the works of our hands. God bless the works of our hands. Yan, tayo po lahat ay magsitayo. Amen. Sa ay ating po mga kapatid yan na nasa online, tayo po ay free po tayo na magkalo para sa Panginoon. Nakikita ng Lord yung desire na puso natin na magbigay sa Kanya. Meron po tayong GCash sa ating screen. At lahat po tayo ay sama-sama manalangin. Hallelujah. Purihin ka nga, Panginoon, sa umagang ito. Lord, thank you for your message, O God, that reminds us, O God, na sa bawat panalangin namin at iyong tinutugon, Panginoon, nararapat lamang na ibalik namin ito sa iyo, Panginoon, bilang pasasalamat. Dalangin namin magkaroon kami ng desire, Panginoon, na ibalik sa iyo, Panginoon, kung ano yung mga pangako namin, ng mga simula na kagaya ng aming mga trabaho na nangako kami sa iyo, Panginoon, na pag kami nagkaroon ng trabaho, ay kami, Panginoon, magkakalob. Nawa, O Lord, bigyan niyo ang puso ng bawat isa na tumugon, Panginoon, sa iyong pagpapala, sa iyong mga promises, Panginoon, na iyong tunay, Panginoon, na kayo po ay tapat, Panginoon, sa inyong mga pangako. Nawa, panghawakan ng bawat isa sa amin ito, Lord, at nawa, O God, ay nawa, mapapurihan ka, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapalang ito na natatanggap namin, O Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, na tumugon, Panginoon, sa lahat ng ito. Na sa ganun, O God, ay mag-glorify ka sa buhay namin at naway magamit namin ito, Panginoon, sa inyong iglesia, O Lord, sa mga tao, Panginoon, na wala pang, na hindi pa po nakakakilala sa inyo. Gamitin nyo kami, Panginoon, para ma-reach namin sila, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng inyong mga dalangin namin na inyong tinutugon, Panginoon. Kaya bilang pasasalamat, O Lord, aming tinataas ang aming mga offerings, O God, ang aming mga tithes, O Lord, ang aming mga pledges para sa iyo, Panginoon. At dalangin ko, Panginoon, yung lingkod, O Lord, sa paghahawak ng mga funds ng church, O Lord. Bigyan niyo po ako, Panginoon, na pag-iingat, Panginoon, sa lahat ng ito, na sa ganun, Panginoon, magamit namin ito, Panginoon, sa kaluwalhatian mo, O God. Maraming salamat. Patuloy niyo pagpalain ng bawat isa, ang aming mga buhay, ang aming mga trabaho, O Lord, ang aming mga kabuhayan. Lahat ng ito, lahat ipinanalangin namin sa iyo. Kaya, Panginoon, maraming salamat. Itinatas namin ito na may magpapagpupurit pa sa salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Remind ko lang po ulit ang ating pledge. Malapit na po. Malapit na po ang December, ang ating Christmas party. So reminders po. Nag-message na rin po ako sa bawat isa doon sa ating mga messenger na nawa yung ating mga pinangako. No, lahat po tayo nag-sign dito. So ibig sabihin, ito po ay commitment natin sa Panginoon at lahat na ito ay pinirmahan natin. Nangako tayo sa Panginoon. Nawa ay gaya ng message ng Panginoon. Lahat po ito ay top din natin. Na sa ganon ay magamit natin ito, lalo-lalo na nalalapit natin Christmas party sa ating Thanksgiving. Kaya maraming salamat po sa mga tumugon at sa mga hindi pa po. Andyan lang po ako. I-chat nyo lang po ako. Maraming salamat po. Okay. Nandun lang si Tita Carda. So, before we end this celebration, I want to remind everyone na dahil may perfect time, of course may perfect date. Asan yung mga date na yan? Sa Sunday, every Sunday is the perfect date and time and place to give, to give thanks to the Lord. So every Sunday, 9:30 a.m. po, exactly nagsa-start ang ating celebration together with the Sunday School para po sa ating mga bata. And this upcoming
Friday is our night of empowerment. Ito padalas itong buwan na to ay marami po tayong special guest. Kaya I encourage everyone na dumalo po tayo dito every Friday because it also serves as our encouragement, motivation, and charger for the rest of the week. 7 p.m. dito po yan sa ating church. And this upcoming Saturday, November 29 is our fellowship po sa Binangonan. Yung mga pinaplant na seed ng Lord doon, by God's grace ay lumalago. And sabihin mo nga sa katabi mo, ngayon pa lang, simulan mo na. Magpagamit ka na kay Lord. Bilinis na ni Lord ang kamay natin, so might as well use it to expand His kingdom. Amen? And also, ano pa ba ang ating announcement? Yan, ang music ministry rehearsal. Every Saturday, but this Saturday, syempre mag-a-adjust po tayo ng time kasi meron po tayong gawain ng morning. And also, nabanggit na po kanina sa ating offering, yung ating pong Christmas party sa December 21, 2025. Hulaan nyo na lang po kung saan. Gusto ko po magkita-kita tayo by telepathy. I-announce po ng inyong mga leader kung ano po ang details regarding our Christmas party. And of course, meron po tayo ditong mga Christmas presents, syempre. Ano yun? For adults are 100 pesos and for the kids is 50 pesos. Pero kung gusto nyo namang 500 sa adult, why not, right? Wow! Kasi matagal pa yun December pa Complete na tayo. Siyempre, i-bless na tayo ni Lord ng mga panahon yun. So baka mga 500. Sa akin po kahit cash na lang. Di po okay lang. Very willing. Ano po yun? Bulutan po yun. Wala pong Mas okay kapag material gift so we can treasure it po para mas ma-keep natin yung regalo sa atin ng ating mga kapatiran. So, as we end, let us all stand up and get ready to receive more of God's blessing through our pastor's benediction. Sige po, tayo po lahat ay manalangin sa Panginoon. Ama naming banal, Lord, sa umagang ito. Muli, maraming salamat, O Diyos, sa kagalakan, Lord, na binigay mo sa bawat isa sa amin, O God. Salamat, Lord, sa iyong banal na Espiritu, Panginoon, na siyang sumama sa amin, O Diyos, sa aming kalagitnaan, Lord Jesus. Lord, sa umagang ito, Panginoon, merong urgent prayer request, Lord, para po sa buhay, Panginoon, ng anak, Lord, ni Ate Lisa Regaspi, Lord. Dalangin ko, Panginoon, itouch mo, Lord, ang kanyang katawan, O Diyos, mula ulo hanggang paa, Panginoon. Winawasak namin, O Lord, ang espiritu ng karamdaman, O Diyos, sa buhay, Panginoon, ni Emmanuel Joseph Regaspi, Lord Jesus. Receive healing in the name of Jesus, O Lord. Ganun din, Panginoon, we continuously praying, Panginoon, para po kay baby Mateo, Lord, yung complete healing din sa kanya, Panginoon, complete recovery, Lord, nawa, bumalik, Panginoon, yung kanyang katawan, O Diyos, sa iyong mayamang biyaya, Lord Jesus. Lord, at pinapasalamatan ka rin namin, Panginoon, sa answered prayer, Lord, para po sa buhay, Panginoon, ni Pastor Primo, na ngayon, Lord, ay nakakuha na sila, Panginoon, ng donor, Lord, ng kidney, Panginoon. At we still praying din, Lord, na nawa dito sa donor na to, Panginoon, ay maging perfect din, Lord, na match, Lord, para sa kanya. Nawa itong season na to, Panginoon, ang maging perfect season, Panginoon, ng restoration, Lord, ng kanyang kidney health, Lord Jesus. So, umagang ito, Panginoon, maaaring yung iba, marami sa amin, O Lord, inaasahan, Panginoon, ang yung mayamang pagpapala, Lord, na ipinangako sa bawat isa, na hindi pa nakikita, Lord, hindi pa naririnig, hindi pa pumapasok sa aming isipan, Panginoon. Nawa, O Lord, maranasan nga namin ang pagpapalang ito, O Diyos. Hindi man, Lord, sa umagang ito, Lord, but help us, Lord, to remain steadfast, Panginoon, sa iyong pangako, O Diyos. Ngayong umagang ito, isipin mo, kapatid, yung iyong prayer request. At sa prayer request na yan, I want you to claim yung sinasabi sa Bible. Sabi dito,
naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng inyong kailangan upang maisagawa ninyo ang kalooban ng Panginoon. At sa pamamagitan ni Jesucristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa Kanya. Purihin ang Panginoon, sumaating lahat ang masaganang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo at sa pagsama ng banal na Espiritu. Humayo tayong lahat na pinagpala ng Diyos ng punong-puno ng kagalakan sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen, amen, at amen. God, purihin po ang Panginoon. Tayo po lahat ay magkamayan na bilang magkakapatid sa Lord. Hallelujah. It's falling, mercy is falling with the ring, ring, rain. Mercy is falling. Bye-bye po! Yo, I receive your mercy. Hey, yo, I receive your... Bye-bye. Hey, yo. Oh, well.